Si Sang Yu ay isang malungkot, mahirap na scriptwriter na walang trabaho, walang kaibigan, at patay na rin ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, ang pangunahing problema niya ay wala siyang tulog sa loob ng mahigit kalahating taon dahil sa tuwing matutulog siya, isang demonyo ang lumilitaw sa kanyang mga panaginip at tinatransform ito sa isang marahas na bangungot. Ngayong gabi, si Sang-woo ay nananaginip na siya ay nasa subway nang dumating ang demonyo, hinawakan siya sa buhok, gumawa ng butas sa sahig, at pagkatapos ay inilagay ang kanyang ulo dito. Kaagad siyang nagising pagkatapos mamatay sa kanyang panaginip, at pagkatapos ay sinubukang magsulat, ngunit kumatok ang landlord sa kanyang silid, na iginiit na may dala siyang pagkain, ngunit tumakas si Sang-yu sa bintana dahil wala siyang pera pambayad ng renta. Habang naglalakad siya sa lansangan, huminto siya sa isang food stand at humingi ng pancake na walang itlog dahil yun lang ang kaya niya, ngunit dinagdagan pa rin ito ng itlog ng lalaki bilang libreng treat. Habang hinihintay niyang matapos ang kanyang pagkain, pinagmasdan niya ang cafe sa kabilang kalye kung saan nagtatrabaho si Gia, ang babaeng crush niya. Nakilala niya ito ilang taon na ang nakalilipas, nang tumambay siya sa isang bar kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan, at doon siya tumutugtog kasama ang kanyang banda. Sobrang ganda ng kanyang boses sa pagkanta, at simula noon ay lagi na niya siyang iniisip. Nang handa na ang kanyang pancake, umupo si Sang-yu para e-enjoy ito, ngunit bigla siyang nagulat kay Sunji, ang kanyang manager. Nagsimulang tumakbo palayo si Sang-yu at itinapon ang kanyang pancake sa daan, ngunit masyado siyang mahina para lumayo at kalaunan ay nahuli siya. Dinala ni Sunji si Sang-yu sa isang restaurant kung saan pinanood niya siya habang kumakain, pinagalitan siya sa hindi pagsunod sa kanyang kontrata at hindi pagbibigay ng script sa oras. Sinubukang ipaliwanag ni Sang-yu ang kanyang insomnia na hindi siya pinapayagang mag-concentrate at magsulat, ngunit hindi nakinig si Sunji at inutos na gawin ang script sa loob ng 10 araw. Pagkatapos nito, bumalik si Sang-yu sa kanyang apartment at nakitang nakalock ito dahil pinalayas na siya ng kanyang landlord. Pumunta siya sa isang cafe upang tingnan kung maaari siyang gumawa ng ilang pagsusulat doon, ngunit gutom na gutom siya para makapag-isip at nakatulog. Isang demonyo ang lumitaw sa kanyang likuran, inilagay ang kanyang mga chain sa leeg ni Sang-yu at sinimulang iuntog ang kanyang ulo sa mesa. Gaya ng dati, nagising si Sang-yu sa umaga pagkatapos mamatay sa kanyang panaginip, at natuklasan na ninakaw ang kanyang laptop. Dahil nawala ang kanyang gamit sa trabaho at pakiramdam niya ay hindi na niya masabi ang pagkakaiba ng bangungot sa katotohanan, nagpadala si Sang-yu ng mensahe kay Sunji na nagsasabi na magpapakamatay na siya para makasama na niya ang kanyang mga magulang. Pinili niya ang rooftop ng gusali sa kabila ng cafe ni Gia at pinanood siya habang humahakbang siya sa gilid, handa ng tumalon, ngunit pinigilan siya ng tindero ng pancake sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng libreng pagkain. Sumama sa kanya ang lalaki sa rooftop at habang kumakain si Sang-yu, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa iba't ibang pananaw ng mga tao sa kamatayan at mga panaginip. Nakarating ito sa isang simpleng konklusyon na kapag nagkakaroon ng mga bangungot si Sang-yu, dapat niyang sabihin sa kanyang sarili na nananaginip lang siya para makaalis siya ng mabilis. Nanatili si Sang-yu sa bubong habang pinapanood si Gia hanggang lumubog ang araw, pagkatapos ay ibinenta ang kanyang cellphone upang makakuha ng pera pambili ng pagkain. Pumunta siya sa isang convenience store, kung saan naisipan niyang magnakaw ng ilang pagkain ngunit nagbago ang kanyang isip nang mapansin niyang binabantayan siya. Ang mga pagkaing binili niya ay kinain niya sa labas ng tindahan, kung saan laking gulat ni Sang-yu na bigla siyang nilapitan ni Gia, na nagpakita ng pag-aalala sa kanya. Napakaganda nito para maging totoo, at mabilis na napagtanto ni Sang-yu kung bakit si Gia talaga ay isang demonyo, na sinimulang itulak siya sa salamin. Ikinatakot ito ng clerk ng tindahan, nang tila si Sang-yu ay inaatake ng isang uri ng panic attack. Kinuha ng demonyo si Sang-yu at habang sinasaksak siya nito ng kanyang espada, itinapon niya siya sa salamin. Hinawakan ni Sang-yu ang espada habang inaalala ang payo ng tindero, at ipinaalala sa sarili na nananaginip lang siya, na nagpahintulot sa kanya na magising sa gitna ng pagkakahagis. Sa totoong buhay, lumilipad din siya sa basag na salamin, at habang hindi siya nasaksak, misteryosong nakita niya ang espada ng demonyo sa kanyang mga kamay. Tumakbo siya palayo bago dumating ang ambulansya na ipinatawag ng clerk, at nanatili sa parke magdamag, sinuri ang espada at tiniyak na hindi muli siya nananaginip. Kinaumagahan, pumunta siya sa flea market para ibenta ang espada, at dahil sa lahat ng kasabikan ng mga buyer na bilhin ng armas, na-realize niya na meron siyang mahalagang bagay sa kanyang mga kamay. Kaya naman, nagpasya siyang pumunta sa isang pawn shop, kung saan binayaran nila siya ng aktwal na halaga ng espada, na umabot sa $20,000.
Hindi nag-aksaya ng oras si Sangyu at sinimulan niya itong gamitin, kumuha ng bagong laptop, kumain sa isang magandang restaurant, at tumuloy sa isang magarbong hotel. Nang sumapit ang gabi, uminom siya ng ilang pampatulog at hinintay na magsimula ang kanyang karaniwang panaginip. Ang panaginip na ito ay nangyayari din sa hotel, kaya lumabas siya sa kanyang silid at nag-explore sa hallway, kumuha ng vase at sinabing nananaginip lang siya. Gayunpaman, walang nangyari, kaya nagpa siya siyang mag-explore pa ng kaunti at doon na lumitaw ang demonyo, at hinabol siya ng isang higanteng golden axe. Hinampas siya ng demonyo gamit ang kanyang sandata at inihagis siya sa paligid, na nagdulot ng napakaraming pinsala, ngunit pagkatapos ng ilang tama, nakuha ni Sangyu ang golden axe at sinabing nananaginip lang siya. Muli siyang nagising na may hawak na sandata at walang nakitang sugat. Ibinenta niya ang golden axe sa parehong pawn shop at ang pera ay agad niyang ginastos sa magagandang damit, isang bagong kotse, at nagpalipas ng gabi sa pag-inom kasama ang ilang mga babae sa isang bar. Nang bumalik siya sa kanyang silid sa hotel, hindi niya pinapasok ang mga ito sa loob, at sa halip ay binigyan lang sila ng pera pambayad sa taxi bago matulog. Ngayong gabi, sumubok siya ng bagong trick, kung saan tiningnan niya ang mga larawan ng isang mahalagang museo sa isang libro bago matulog. Gumana naman ang trick, dahil ang panaginip ay nangyari sa parehong eksaktong lugar na nakita niya sa mga larawan. Tumingin si Sangyu sa paligid, hinangaan ang lahat ng mga antik, bago umupo upang hintayin ang pagdating ng demonyo. Sa pagkakataong ito, dumating ito na may dalang baril, na sumalungat sa kanyang plano. Nagsimulang tumakbo si Sangyu at umiwas sa mga bala, ngunit kalaunan ay naabutan siya ng demonyo at pinatay siya. Nagising si Sangyu sa kanyang kwarto sa hotel, ngunit dahil wala siyang nakuhang kahit ano, ayaw niyang iwan ang trabaho nang hindi tapos, kaya lumunok muli siya ng pampatulog. Nang makabalik sa panaginip, nagsimula muli siyang tumakbo at pagkatapos maiwasan ang ilang bala na may partikular na kakaibang pagtalon, kumuha siya ng 2 antigo bago sabihing nananaginip lang siya. Sa pagkakataong ito, dinala ni Sangyu ang mga kayamanan sa mga professional antique dealer na nakikipagnegosyo sa mga mayayamang kolektor. Nakakuha siya mula sa kanila ng 2 milyon at ilang mga katanungan tungkol sa kanyang mga pamamaraan, ngunit sa kabutihang palad ay nagawa niya itong iwasan. Paglabas ng shop, nilapitan siya ng isang galit na si Sunji, na inakalang patay na siya. Inanyayahan siya ni Sangyu na kumain sa isang magarbong restaurant, binayaran siya ng pera na ibinigay niya sa kanya para sa script, at sinabi sa kanya na hindi na siya nagsusulat. Kinabukasan, sa wakas ay pumasok na siya sa cafe ni Gia at pagkatapos umorder ng latte, tinanong niya siya kung nakilala siya nito, ngunit hindi niya ito kilala. Tinanong din niya ang babae kung bakit niya ibinebenta ang cafe, at ipinaliwanag niya na ito ay dahil wala siyang mga customer at ang tindahan ay lumilikha lamang ng utang. Kinagabihan, nalasing si Sangyu habang naghahapunan kasama si Sunji, na gustong malaman ang sikreto ng kanyang tagumpay. Dinala ni Sunji si Sangyu pabalik sa kanyang silid sa hotel at pagkatapos siyang maihiga sa kama, nagkunwari siyang umalis, para lang bumalik at tingnan ang wallet at checkbook ni Sangyu. Bigla siyang nagulat nang magising si Sangyu na may mga gold chains sa kanyang mga kamay at ngayong alam na niya ang sikreto. Nakiusap siya sa kaibigan na hayaan siyang tulungan siya sa kanyang bagong negosyo na ito, na tinanggap naman ni Sangyu. Kinabukasan, binili ni Sangyu ang cafe ni Gia at sinabi sa kanya na gusto pa rin niyang patakbuhin niya ito. Maghahati sila sa kita ngunit siya na ang bahala sa pagsagot sa pagkalugi. Upang ipakita ang kanyang pasasalamat, inanyayahan niya si Sangyu sa hapunan, kung saan pinag-usapan nila ang kanilang bagong partnership at ipinahayag ni Gia ang kanyang hinala sa deal na baka hindi lang ito tungkol sa pera. Mula noon, regular nang napupunta si Sangyu sa mga dream adventure, habang si Sunji naman ay pinoprotektahan ang kanyang natutulog na katawan. Kasama sa kanyang mga panaginip ang pagnanakaw sa isang bangko, kung saan ipinakita dito kung paano na niya natutunang kontrolin ang kanyang kapangyarihan, sa pamamagitan ng paglaban sa demonyo at pagkontrol sa mga bagay sa paligid gamit ang kanyang isipan. Nagsimula na rin siyang magdala ng mga malalaking bagay, tulad ng isang pulang kotse. Kalaunan, ang cafe ni Gia ay puno ng mga customer dahil ipinadala ni Sangyu si Sunji upang bayaran ang mga tao sa kalsada na pumunta doon. Nag-iwan din siya ng isang bag ng pera para sa tindero ng pancake bilang pasasalamat sa mga pagkakataong nagbigay siya ng libreng pagkain sa kanya. Pagkatapos magsara ng tindahan, namasyal si Sangyu kasama si Gia, na nahulaan na isa siyang scriptwriter batay lamang sa ilang mga salita. Sinimulan siyang ihatid pa uwi ni Sangyu araw-araw pagkatapos ng trabaho, at isang gabi, hinayaan niya itong imaneho ang pulang kotse mula sa kanyang panaginip, at sinabi kay Gia na sa kanya na ito.
Dahil dito, sa palagay ni Gia ay isa siyang sikat na scriptwriter. Naalala ni Sangyo ang araw na nakilala niya si Gia, at pagkatapos ng kanyang show, nakita niya siyang umiiyak pagkatapos makipag-away sa kanyang ex, at pagkatapos, sinundan niya ito sa sinehan ng ilang beses. Nagpa siya si Sangyo na dalhin siya sa sinehan sa kasalukuyan, ngunit napaisip siya kung kailan nila mapapanood ang pelikulang isinulat niya. Para hindi mahuli sa kanyang kasinungalingan, sumulat si Sangyo ng tunay na script at ibinigay ito kay Sunji upang basahin niya ito habang nananaginip siya. Dahil si Gia ay palaging nasa kanyang isipan, nanaginip siya na kasiping niya sa kama ang maraming kopya nito, kaya't pinilit niya ang kanyang sarili na gumising kaagad, para lamang makitang umiiyak si Sunji sa kung gaano kahusay ang kanyang script. Pagkatapos ay nagsimula na ang kanilang plano, kung saan ibinenta nila ang kanilang script sa movie company, nag-alok sa kanila ng kanilang sariling pera upang umarkila ng mga pinakasikat na artista at gumawa ng isang malaking tagumpay mula dito. Gumawa pa sila ng isang special dinner event upang gunitain si Sangyo, at isinama si Gia bilang kanyang +1. Meron ding isang special presentation na ipinapakita ang kanyang career, na syempre ay gawa-gawa lamang, kung saan iginiit na marami siyang isinulat na matagumpay na pelikula, ngunit hindi niya kinuha ang credit dito dahil mas gusto niyang mag-travel at makita ang mundo. Makalipas ang ilang araw, sa isang panaginip, natuklasan ni Sangyo ang isang kakaibang bagay, kung saan meron dong katawan ng isang monghe na nagme-meditate, at nang sinubukan niyang kunin ang kanyang belt, biglang nalusaw ang kanyang kamay. Ngunit hindi siya sumuko, kaya sa sandaling bumalik ang kanyang kamay, sinubukan niya muli ito. Habang tinatanggal niya ang belt mula sa monghe, gumalaw ang lalaki upang hawakan ang kanyang dibdib gamit ang dalawang umuusok na daliri, ngunit si Sangyo ay hindi masyadong nag-alala tungkol dito. Ang karaniwang demonyo ay hindi nagpakita, at ang kayamanan at ang monghe ay nalusaw din. Isang gabi, dinala ni Sangyo si Gia sa rooftop kung saan halos magpakamatay na siya, at ipinakita ang fireworks na inihanda niya para sa kanya. Nang inisip ni Gia kung mawawala ba siya sa parehong bigla ang pagpapakita niya, ipinangako ni Sangyo na hinding-hindi siya mawawala. Pagkatapos nito, pumunta sila sa kanyang apartment, at habang nire-refresh ni Gia ang sarili sa banyo, nag-practice si Sangyo ng posibleng pag-amin. Gayunpaman, napag-alaman niya na kailangan na niyang umalis dahil biglang may tumama sa kanyang dibdib, at nang tingnan niya ito sa salamin, nakita niya ang dalawang umuusok na itim na linya sa kanyang balat. Nang nakarating na siya sa kanyang apartment, hindi niya pinansin ang party na inihanda ni Sunji kasama ang isang grupo ng mga babae at diretsong humiga. Naghanda si Sunji upang mangolekta ng kayamanan ngayong gabi, ngunit sinabi sa kanya ni Sangyo na hindi ito kailangan dahil sa pagkakataong ito, matutulog siya ng mag-isa. Sa kanyang panaginip, lumabas siya sa isang mataas na abandonadong gusali, na may isang misteryosong figura na naghihintay sa balcony. Lumapit si Sangyo at natuklasan na ito ay isang bersyon ng kanyang nakatatandang sarili na ngayon ay nalulusaw na. Nang nagising si Sangyo, natuklasan niyang meron siyang bagong peklat sa kanyang balikat, at mas maraming peklat ang lumabas sa paglipas ng mga oras, lahat ng ito ay tumutugma sa lugar kung saan siya sinaktan ng demonyo sa mga nakaraang panaginip. Kinaumagahan, pinuntahan niya ang tindero ng pancake upang tingnan kung meron pa siyang payo, ngunit nang makarating siya sa kanyang destinasyon, may dumating na van sa tabi niya at kinidnap siya. Nang tuluyan nilang alisin ang bag sa kanyang ulo, natuklasan ni Sangyo na siya ay nasa isang abandonadong gusali na napapalibutan ng isang gang ng mga kriminal, na ang pinuno ay si Chen Wang. Sinabi ni Sangyo na ibibigay niya ang anumang gusto nila at pagkatapos sumang-ayon sa 10 milyon, tinawagan niya si Sunji at inutos sa kanya na dalhin ang pera. Nang dumating si Sunji, kinuha ng mga tauhan ni Wang ang pera at pati na rin si Sunji, na ginamit ni Wang para makipag-negotiate. Nang wala ng ibang choice, dinala ni Sangyo ang buong grupo pabalik sa kanyang apartment kasama ang isang walang malay na si Sunji, kung saan ipinakita niya sa kanila ang kanyang secret room kung saan nakalagay ang kanyang mga kayamanan. Habang sinusubukan ni Wang na paaminin si Sangyo kung paano niya nakuha ang lahat ng mga bihirang bagay na ito, may dumating sa gusali upang makita siya, at lumalabas na ito ay si Gia. Inanunsyo ng receptionist ang kanyang pagdating sa pamamagitan ng intercom, kaya binasted siya ni Sangyo on the spot upang paalisin siya para sa kanyang kaligtasan. Nang makita kung gaano siya kagalit, sinabi sa kanya ng receptionist na bukas pa rin ang pinto sa apartment ni Sangyo para sa ilang kadahilanan at hinayaan pa rin siyang umakyat. Paglabas niya sa elevator, hinuli siya ng isa sa mga thug at dinala siya sa parehong lugar kung saan nila hawak si Sangyo. Sinimulan siyang tuksuhin ni Wang sa pamamagitan ng pag-point out na nagsisinungaling sa kanya si Sangyo, at ito ay nakatanggap ng pagkontra mula sa isa niyang tauhan, na inisip na pumunta lang sila para mangagaw ng pera.
Bilang parusa sa kanyang kawalang ingat, nagsuot si Wang ng golden knuckles at binugbog siya, habang si Sanji naman ay nagsimula ng magising. Nang sumunod na lumingon si Wang kay Gia, sinipa niya ito, at yun ang pagkakataong kinuha ni Sanji upang atakihin ang lalaki gamit ang isang vase. Kinagat ni Sangyo ang thug na humahawak sa kanya at nagawang makatakas, ngunit nasaksak siya sa proseso. Tumakbo silang tatlo habang binabaril ni Wang ang lalaking binugbog niya, ngunit mahirap makalayo ngayong halos hindi makalakad si Sangyo dahil sa kanyang mga sugat. Naabutan sila ng mga lalaki sa hagdan at ang isa sa kanila ay nagawang saksakin muli si Sangyo, ngunit isinakripisyo ni Sanji ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pananatili at pag-distract sa mga tulisan, habang si Sangyo at Gia naman ay nakatakas. Gayunpaman, nakuha ng isa sa mga tulisan sina Sangyo at Gia sa itaas, binugbog sila at inihagis ng walang pakialam na sinaksak ni Sangyo ng kutsilyo ang kanyang likod. Silang dalawa ay nawalan ng malay, at nakita ni Sangyo ang kanyang sarili na nasa isang mahiwagang guho, na natatakpan ng black substance, na mabilis na nawala nang nagsimula siyang gumalaw. Pagkatapos tumingin sa paligid, hinawakan niya ang isang kumikinang na door arch at nagsimulang makakita ng flashback ng kanyang buhay nitong mga nakaraang buwan, kabilang ang parehong totoong buhay at panaginip, at maging ang kanyang bersyon na kinuha ng ambulansya noong gabi sa labas ng convenience store. Nang matapos ito, naglakad siya sa isang lugar na may higanteng crystal wall, na sinimulan niyang hampasin habang paulit-ulit na sinasabing nananaginip lang siya. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang hindi inaasahan, biglang nag-transform ang kanyang katawan, at nakita ni Sangyo ang kanyang sarili na naging isang demonyo. Gamit ang machete na lumitaw sa kanyang kamay, sinimulan niyang hampasin ang crystal wall, habang visualize ang kanyang sarili bilang ang demonyo sa iba't ibang mga pag-uusap na nangyari, ngunit binigyan sila ng twist. Sa halip na umupo lang at makinig, sa mga bersyong ito, na-imagine niya na sinapak niya ang kanyang landlord at pati na rin si Sanji, dahil sa hindi pagiging mabait sa kanya. Nang tuluyang masira ang pader, lumabas ang demonyo sa sala ni Sangyo, kung saan nagising din ang katawan ni Sangyo. Nang walang pag-aalinlangan, pinatay ng demonyo ang lahat ng thugs, at ginamit din ang kanyang kakaibang baril sa proseso. Pagkatapos ay nilapitan niya si Sangyo, handa nang patayin siya, ngunit bumulong si Sangyo na nananaginip lang siya, at ang lahat ng mga antik na dinala niya mula sa mga panaginip ay nagsimulang mawala, sa kanyang apartment at sa mga koleksyon ng mga mayayaman. Muling nawalan ng malay si Sangyo, at nang magising siya, nakita niya ang kanyang sarili noong gabi sa labas ng convenience store. Natagpuan siya ni Gia at naalala siya mula sa concert, kaya naawa siya sa kanya at dinala siya sa kanyang lugar upang bigyan siya ng tunay na pagkain. Habang kumakain siya ng noodle soup, sinabi niya kay Sangyo na nabasa niya ang isa niyang kwento sa isang magazine. Sa tingin niya ay napakagaling niya, at kailangan niya lang ng kaunting swerte para makagawa ng pambihirang tagumpay. Hanggat hindi pa ito nangyayari, inalok niya muna siya na magtrabaho sa kanyang coffee shop, na naging sanhi ng kanyang pag-iyak. Dito nabunyag na sa lahat ng oras na ito, matagal nang alam ni Gia na palagi siyang pinagmamasdan ni Sangyo. Kalaunan, habang nagtatrabaho sila sa cafe, binigyan ni Gia si Sangyo ng regalo, isang bagong laptop na magagamit niya sa pagsusulat. Pagkatapos nito, nakipagkita si Sangyo kay Sanji sa isang restaurant para ibalik sa kanya ang kanyang pera dahil hindi siya makakasulat ng script na in demand, at sinabi na ang gusto niyang isulat ay mga bagay na gusto niya. Hindi lamang tinanggihan ni Sanji ang pera, binigyan niya siya ng higit pa bilang kapalit, dahil nagawa niyang ibenta ang isa sa mga lumang script ni Sangyo. Upang magdiwang, si Sangyo ang sasagot sa kanilang bill. Makalipas ang maraming araw, ngayong kontento na sa kanyang buhay, pinuntahan ni Sangyo ang tindero ng pancake upang umorder ng pagkain, kaya kinuha ng lalaki ang pagkakataon na ibalik sa kanya ang kanyang pera, at ipinakita kay Sangyo ang isang peklat sa kanyang tiyan, dahil meron din siya dating parehong kapangyarihan, at natutunan na mas maganda ang simpleng buhay. Habang nakikinig si Sangyo sa kanyang kwento, ang ruins mula sa kanyang huling panaginip ay lumitaw sa kanyang likuran, at dito nabunyag na ang bagong demonyo na pumatay sa mga thugs ay matagal nang sumusunod sa kanya mula nang siya ay muling lumitaw sa convenience store, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.